Welcome back at sa video na ito pag-aaralan naman natin ang nested if. So this is just a continuation about sa if statement na na-discuss ko dun sa previous video. Pero ngayon naman, ang nested if ang ating pag-aaralan. So ang nested if is an if statement inside another if statement. For example, if condition kapag ka nag-true, papasok siya dito. Then another if statement naman dito. So meron siyang if then condition. Kapag ka nag-true, then this statement will be executed. Okay? Okay, so itong program na lang ang gamitin natin, yung mag-enter ng number, then magdi-display ng equivalent word. Okay? So, for example, 1, then mag-print ng 1. Kapag 2 naman, yung word na 2 ang ipiprint. Kapag ka 3, so ito yung kanyang gagawin. And kapag hindi, or pag mas mataas dun sa 3, then ito yung kanyang display. The number is greater than 3. Okay? So, pero dito, ang gawin natin, instead na mag-display ng the number is greater than 3 dito, i-validate natin kung yung input ng user ay nasa range na gusto nating input. Alam ba, gusto talaga natin is 1 to 3 lang ang input ng user. So, ibig sabihin, hindi siya pwedeng mag-enter ng number na below 1 at number na mas mataas sa 3. So, ang condition natin doon is the number should not be less than 1 and number is not greater than 3. Diba? So, para magawa natin yon, bago pumasok dito sa statements o sa mga conditions na to, dapat ma-check na natin or ma-validate na natin yung input. So, we're going to use the nested if. So, ang condition natin, if num greater than equal to 1 and num is less than or equal to 3. So, sa kanya to gagawin. Okay? And lagay ko lang dito sa loob yung statements na to or yung conditions na to. So, we have an if, a nested if. Okay? If inside, and if dito nga lang, maraming conditions ako nilagay. May if, then else if. Pero this is an example of a nested if. So, dito instead na the number is greater than 3, ang gusto ko na lang i-display is invalid input na lang. Okay? Invalid input. Okay. So, depende naman yan sa gusto nyong i-display sa na message after mag-take ng action or mag-input ang user. So, dito ang gusto ko lang is kapag ka nag-enter ng number in between or nasa loob ng 1 to 3, then ito yung kanyang gagawin. Babalidate na niya sa bawat condition. Kapag hindi, so ito yung madi-display automatic yung invalid input. Okay? So, let's try to run the program. So, ang condition ko dito is number is greater than or equal to 1. So, kasama yung 1 and number is less than or equal to 3. So, gumamit ako dito ng relational operator. Okay? Dito. Then, a logical operator yung and. So, ibig sabihin, dapat both condition o yung Boolean expression, dapat true yung kanyang evaluation para pumasok siya dito. Para yung buong statement na to or buong condition na to mag-result din sa true. And sa kanya, gagawin yung ano man yan nasa loob ng kanyang body. Okay? So, try muna natin yung program na to. So, halimbawa, lagay ko is 2. Okay, yun. Nag-display siya ng 2. Try natin ibang value. Halimbawa, 1. So, nag-display siya ng 1. Then, 3. Yan, nag-display siya ng word na 3. How about ibang number? Okay? For example, 7. So, invalid input. So, yung condition na to, nag-false siya. Yung ginamit ko yung value na 7. So, hindi siya papasok dito sa block ng if na to. Okay?
So, dito siya napunta sa console.writeLine invalid input. Okay, let's try 0 or kahit negative. Pa 0 na lang. So, invalid input pa rin. So, we can use this statement, this nested if, then ganito yung magiging structure ng conditions natin. Kung gusto natin is ito lang talaga yung mga inputs na i-enter ng user. Okay? Gawin natin yung enter username, then enter password. Okay? So, declare tayo ng variable na string para sa username. Then, so ang gawin natin dito, since walang database, mag-set lang tayo ng example na username. Halimbawa, yung username is admin. Then, yung password. So, sample lang to, hindi talaga yung parang nanggagaling sa database. Then, 1, 2, 3 na lang. Hindi rin asterisk or naka-hide sa ibang character. Kapag nag-enter yung user, dapat ito yung ilalagay niya na password. Okay. Kasi gagamit tayo ng condition, i-check natin yung username tsaka password. Although dito, hindi tayo makapag-enter ng, for example, asterisk lang or mga circles lang or mga bilog-bilog, okay? Or ibang character to hide the password. So, meron tayong naka-fix dito na username and password. Then ngayon naman gagawin natin is we're going to ask the user to enter username and password. And kailangan mag-declare din tayo ng variable that will accept the user input. Okay, kumbaga ito yung sample lang nanggagaling sa database o naka-store sa database. Okay, magde-declare tayo ng another variable or variables, string user na lang, then string pass. And console that writeLine or write, enter your username. And then let's accept the user input. User equals to console.readline. So no need to convert na into another data type since we declared these variables as string, then yung data na manggagaling sa console is string din. Okay, so wala siyang magiging problema. Okay. Then, gawin natin, before mag-enter ng password, i-check muna natin kung nag-i-exist yung username. Ibig sabihin, dapat ito yung maging input ng user, yung admin. So, may validation na tayong gagawin dito. So, if user equals to username, okay, kapag ka nagkapareha sila, so dito is string, kinonvert ko sa another string. Pero may method din na ginagamit para ma-check yung yung equality ng dalawang string, okay? Or strings. So kapag ka nag-true yung condition na to, saka lang siya hihingi ng password. Okay? So else, please pili muna natin ng console.writeLine invalid username. Okay? Try muna natin to. Okay, halimbawa, admin yung nilagay ko. So, wala mo na siyang output kasi wala tayong statement na nilagay pa dito kapag ka nag-true yung condition na to. Okay? Try natin ibang value. User. Yan, so invalid username. Okay? So, nakuha natin yung pinakaunang kailangan natin gawin. So, ngayon na-validate na yung username kapag ka nag-true, saka naman siya hihingi ng password. Okay? So, console.write uli. Enter your password naman. Password. Okay. Then pass equals to console.readline. Okay, so nakapag-enter yung user and i-validate natin. Okay? If pass equals to
password. Yan. Else, yan, kapag ka parehas yung value ng pass at password, yung pass, dito may store yung input ng user. Ang display natin ang console.writeline access granted na lang. Access granted. Okay. Yan. Kapag ka nag-false naman, ibig sabihin mali yung password, console.writeline invalid password na lang. Invalid password. Okay? So, ganito yung ginawa ko kasi gusto kong i-check muna yung username. Kapag ka na-validate na tama yung username, mag-ask ng password then i-compare yung password. Okay? Yan. So, let's try to run a program. Okay. Ilagay ko muna yung tamang username. Enter your username. So, admin yung nilagay ko. Then, press the enter key. So, saka siya hingi ng password. Yung password is 123. Yan. So, ito hindi lang muna naka-asterisk kasi nasa console tayo, di ba? Okay. Then, yun, access granted. Try natin ibang value ng password. Tama yung username, admin, pero yung password, iba yung nilalagay ko. Invalid password. Okay? Yan. Okay? So, mali yung username. Now, just trying. Okay. So, doon pa lang, na-validate na agad na mali yung username. Okay? So, hindi na siya tutuloy doon sa pag-ask sa user ng password. Okay, so I hope na naintindihan nyo yung example na to using the if statement. Okay, so mga simple example lang yung mga binigay ko dito. Then, it depends din naman sa program na ginagawa ninyo or gagawin ninyo kung paano nyo i-construct yung inyong condition. Okay, so lawakan nyo na lang yung imagination or yung pag-analyze ng program na gusto nyo gawin para tama yung maset yung condition doon sa program. Okay, so dito, isang beses lang nakapag-enter ng username at saka password yung user. Okay. Okay, anyway, sa mga susunod na program, mga examples, lalo na kapag dumating tayo doon sa discussion about loop, so siguro gagamitin ko rin yung sample na to para at least makapag-set tayo ng kung ilang beses pwede makapag-enter ng invalid username at password yung user. Okay? So, hindi ko lang muna gagawin yan dito kasi wala pa naman tayo sa loops na topic. At kung may tanong kayo, comment nyo lang din sa baba. Then, try kong sagutin kung kaya kong sagutin. Okay? Okay, so thank you sa panonood ng video na to. I hope na may natutunan kayo. Kaya sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa aking channel, please subscribe and like and share this video and click the notification bell para laging updated sa mga susunod kong tutorials.